ang Indonesia nag-offer ng mga eroplano sa ating bansa. Ito nga po ay para sa Maritime Patrol Aircraft Acquisition Project ng Philippine Navy. Yan ang pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka lang sa aking channel, huwag mong kalimutang mag-like, subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell button para lagi kang updated sa mga bagong videos natin. Si Indonesian President Joko Widodo ay nasa Pilipinas upang makipagpulong kay Philippine President Ferdinand Marcos Jr. Kasama nga po sa pagpupulong na ito ang agreement upang i-improve ang defense relations at exiting border ng joint patrols sa pagitan ng Pilipinas at ng Indonesia. Kasama nga rin po sa pinag-usapan ang cooperation para sa acquisition ng mga military hardware sa pagitan ng dalawang bansa. Si President Widodo, mga idol, ay nagpahayag na ng kanyang suporta kay President Bongbong Marcos para sa acquisition ng Indonesian-made anti-submarine aircraft para sa Philippine Navy. Bagamat wala pa nga pong specific na platform na minention para dito, ay meron ng ongoing discussions para sa potential acquisition ng maritime patrol aircraft para sa Philippine Navy. Dito nga po, mga idol, ay involved ang PTDI CN-235-220 MPA na ino-offer ng Indonesia. Ang PTDI ay kamakailan lamang nag-offer sa ating bansa ng long-range patrol aircraft para sa long-range patrol aircraft acquisition project ng Philippine Air Force. Ngunit hindi nga po sila nanalo dito, mga idol, at inaward ang kontrata sa Elbit Systems kung saan gumagamit ito ng platform na ATR-72-600. Ngunit ngayon nga po, mga idol, ang long-range patrol aircraft ng Philippine Air Force ay mukhang special mission aircraft na dahil wala itong anti-submarine warfare capability. Bagamat wala nga po itong ganitong capability, ay meron naman itong electronic capabilities. Bukod pa dyan, mga idol, ang Philippine Navy ay nanawagan na rin para sa possibility na magkaroon din sila ng sarili nilang maritime patrol aircrafts. Ang eroplano nga pong ito, mga idol, ay mas suitable para sa maritime surveillance, anti-surface and anti-submarine warfare, at mas maganda ito sa Philippine Navy kumpara sa Philippine Air Force. Kaya titignan pa nga po natin, mga idol, kung ang CN-235-220 MPA ay pasok sa Philippine Navy dahil mas gusto nga po ng ating bansa ang mas malaking platform na pasok sa ating budget. Ngunit dahil kaalyadong bansa ng Pilipinas ang Indonesia, ay pwede nga pong magkaroon ng special considerations at bumili na ang ating bansa ng ino-offer ng Indonesia. Ang CN-235 ay isang medium-range twin-engine transport aircraft na joint develop ng CASA ng Espanya at Indonesian manufacturer na IPTN. Ito nga po ay ino-operate ng parehong regional airliner at military transport bilang primary military roles katulad ng air transport at aerial surveillance. Ang eroplanong ito, mga idol, ay unang lumipad noong November 11, 1983 at nintroduce naman noong March 1, 1988. Sinimulan nga po itong iproduce noong 1983 hanggang sa kasalukuyan at meron na nga pong mahigit sa 350 units ang mga nagawang ganito. Sa kasalukuyan, ang mga military operators nito ay ang Azerbaijan, Botswana, Brunei, Burkina Faso, Cameroon, Chile, Colombia, Ecuador, France, Gabon, Indonesia, Ireland, Malaysia, Mauritania, Mexico, Morocco, Nepal, Oman, Pakistan, Papua New Guinea, Saudi Arabia, Senegal, South Korea, Spain, Thailand, Turkey, United Arab Emirates at United States. Ang eroplanong ito, mga idol, ay pinapalipad ng dalawang crew. May capacity nga po ito para sa 51 na pasahero. May haba itong 21.40 meters, wingspan 25.81 meters at height na 8.18 meters. Ang eroplanong ito, mga idol, ay may empty weight na 9,800 kilograms at maximum takeoff weight na 16,100 kilograms. Ang power plant naman nito, mga idol, ay dalawang General Electric CT7-9C3 turboprop engine. Sa performance naman ay meron nga po itong cruise speed na 450 km per hour, stall speed na 156 km per hour, range na 4,355 km at service ceiling na 7,620 meters. Mga idol, maganda nga po ang ino-offer ng Indonesia sa ating bansa dahil bukod nga po sa subok na ang eroplanong ito ay siguradong mas mura pa ito kung ikukumpara sa ibang eroplano. Bukod pa dyan, mga idol, ay siguradong mas gaganda pa ang samahan ng Indonesia at ng Pilipinas dahil magkakaroon na ng mga ganitong klaseng acquisition project.
Dagdag asset nga rin po ang mga ito mga idol, lalo pat kailangan ng Philippine Navy ang mga maritime patrol aircrafts. Kaya't abangan nga po natin ito mga idol ngayong Horizon 3 kung magkakaroon nga ba ng acquisition project kung saan bibili ang ating bansa ng mga maritime patrol aircrafts para sa Philippine Navy. Kayo mga idol, anong masasabi nyo? Comment down below for your thoughts and opinions. At yan nga lang po ang pag-uusapan natin ngayon mga idol. Maraming salamat sa panonood. Huwag nyo rin kalimutang mag-like at subscribe bilang suporta sa ating channel. Mabuhay kayo mga idol!